Kumusta ka na, pre? Ikaw pala yan, Anton. Ayos lang ako. Ikaw, kumusta? Balita ko, may nobya ka na raw. Wala na kami, pre. Pinagpalit ako sa mayamang nakilala niya online eh. Mukhang hindi simpleng babaeng nakilala mo ah. Dapat hindi ka maging malungkot. Eh kung nagkataon, maraming nautot na pera sa'yo yun. Ay nako, pre. Ang hirap makahanap ng tunay na pag-ibig ngayon. Huwag mo kasing hanapin. Darating din yan. Kung maghihintay ako sa pag-ibig na yan, baka pumuti na lang ang buhok ko sa kakahintay, wala pa ring mangyayari. Siguro, nalaman ng Diyos na babaero ka. Grabe ka naman sa babaero, Alan. Hindi ko naman kasalanan na hindi kami nagtagal eh. Eh porkit kasi maganda, pumapatol ka. Ngayon, nagre-reklamo ka sa akin. Bigo ka sa pag-ibig. Ganito talaga pre pagpugi. Ewan ko sa'yo. Ang ayos kong kausap, tapos ikaw, puno ka ng kahanginan. Siya nga pala, bakit ka napadpa dito? Miss na kita pre. I love you. Tigil-tigilan mo ako. Babaero ka, tapos nagiging bading ka sa akin. Huwag ka nang maraming paligoy-ligoy pa. Anong kailangan mo? Ay kasi, nakakaya. Sige, aalis na ako. Marami pa akong gagawin pag-uwi. Saglit lang. Ito naman, masyadong nagmamadali. Parang hindi mo na miss ang kaibigan mo ah. Bilisan mo na. Mainit na oh. Tirik na ang araw. Hindi na nga tayo kagwapuhan, masusunog pa tayo. Baka pwedeng makitira muna sa bahay mo. Aha? Bakit? Wala na kasi akong ibang mapuntahan eh. Maghahati naman tayo sa gastusin eh. Ay, pasalamat ka lang. Wala akong kasama sa bahay. Kung hindi kita mapagbibigyan. Ang bait mo talaga. Kaya mahal na mahal kita eh. Baka pwedeng tigilan mo na yan. Baka ano na lang isipin ng tao. Pumatol ako sa bakla, tapos binahay ko pa. Tanging malakas na tawa na lamang ang nagawa ni Anton bilang sagot sa kaibigan. Pagkatapos noon ay naglakad na sila pauwi ng bahay. Hindi mayaman at hindi mahirap si Alan. Nag-iisa na lang kasi siya sa buhay. Tanging bahay at kalahating ektaryang palayan ang naiwan sa kanya ng kanyang yumaong mga magulang dahil sa sakit sa puso. Nang makarating sila sa bahay, laking gulat ni Anton na isang makalat na loob ang kanyang nadatnan. Hindi naman kasi halatang marumi ang loob dahil presentable naman ang labas ng bahay. Ang kalat naman ng bahay mo, Alan. Maglinis ka naman paminsan-minsan. Puro ka reklamo. Hayaan mo na yun dyan. Kahit sino magre-reklamo kapag ganito ang makikita. Kaya hindi ka nagkakanobya eh, makalat ka kasi. Dinamay mo pa yan. Dapat tanggap ka ng taong mahal mo kahit ano ka pa. Hindi naman pwedeng di ka magbabago. Alam nga naman na maging katulong mo sila. Basta pre, huwag ka nang mangialam. Doon pala ang kwarto mo. Malapit sa kusina. O sige pre, salamat. Bahala ka na dyan sa kalat mo ah. Hindi pa man tuluyang nakapasok si Anton ng silid na itinuro ni Alan. Agad na niyang narinig ang tunog ng paghiga nito. Napailing-iling na lamang siya sa kanyang nasaksihan. At sa muli na namang ikinagulat niya ang makalat na loob ng kwarto. Kamot batok na lamang siya habang nililinis ang buong kwarto. Ang daming mga nagkalat na labahin, mapahigaan man o upuan. Pati na rin ang paligid na nabalot na ng alikabok. Mukhang sa panahon pa ng gyera ang kwarto dahil sa sobrang kalat. Mahigit 1 oras din ang kanyang iginugol para malinis ang loob. At kaagad naman niyang sinunod ang labas. Bandang 4:00 na ng hapon nang matapos siya sa paglilinis, ay dito niya na naisipang gisingin ang kaibigan para makapaghanda ng hapunan. Kaagad siyang kumuha ng labahing panloob nito, sabay lapag sa mukha ng kanyang kaibigan. Tama nga ang naging hinala niya. Nagising si Alan. Bumungad sa kanyang galit at nakakunot na mukha nito. Ano ka ba naman, Anton? Nakikita mo bang natutulog ako, ha? Hindi, akala ko kalat ka eh. Anong oras na ba pre? Tulog ka ba?
Ang tamad-tamad mo. Sinusulit ko ng pahinga ko. Dahil sa mga susunod na araw, busy na naman. Ang dami mo talagang palusot. Mabuti pa, tulungan mo ako. Anong ulamin natin ngayon? Ikaw na ang bahala. May pera dyan. Nagmamadaling kukunin sana ni Anton ang pera nang bigla siyang pinigilan ng kaibigan. Saglit. Utang mo yun sa akin ha. Pagbalik mo, may tubo ng 10 piso na. Grabe ka talaga, pre. Kahit sa sarili mong kaibigan, wala ka talagang patawad, ano? Wag na. Sa'yo na yung pera mo. Gagabitin ko na lang yung sariling pera ko. Huwag kang kakain ng ulam, ha? Tanging tawa na lamang ang naging sagot ni Alan sa kanyang kaibigan. Lumabas na nga ito para bumili ng gagamitin sa pagluluto ng ulam. Ilang minuto lang ang nakalipas nang makauwi si Anton sa bahay. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad na inasikaso ang kanyang pinamili para makapagsimula ng magluto. Hindi pa man tapos ay nag-aabang na si Alan sa kanyang ginagawa. Nalingat lang saglit si Anton. Nakakuha na si Alan ng kanyang ulam. Kunot noon na lamang si Anton nang makita ang kaibigan na nauna pang kumain sa kanya. Aba, ang galing ah. Akala ko ba Feeling ka naman. Wala lang talaga ako pagpipilian. Kunwari ka ba? Doon ka na sa mesa kumain. Sasabay na rin ako. Ayun! Naroon na nga sa pagkainan ang dalawang binata. Masaya silang nagkwekwentuhan habang kumakain. Parang mga aso't pusa na hindi nagkakasundo pero nananatiling malapit na magkaibigan. Nga pala, nabalitaan ko yung nangyaring kalbaryo dito. Buti na lang. Nakauwi ka na nun, pre. Buti nga pre. Saka ito lang pinagtataka ko ha. Bahay ko lang ang hindi inaatake ng aswang. Magpasalamat ka na lang, pre. Siguro busog sila sa mga kabarangay mo. Ewan. Iba talaga ang pakiramdam ko tungkol dyan. Baka may pangontra ng aswang sa loob ng bahay. Baka nga mahilig ang tatay maglagay ng panangga. Tingnan mo. Kahit wala na ang tiyo iniingatan ka pa rin. Maiba tayo ng usapan. Hanggang kailan ka dito? Bakit? Paalisin mo na ako? Hindi naman. Kung matatagalan ka rito, tutulungan mo na lang ako sa palayan. Mag-aanehan na. Hindi ko kaya mag-isa yun. Yun lang pala Walang problema. Matagal-tagal rin ako dito. Baka dito na ako tumira. Walang problema yun. Kung magkakasundo naman tayong dalawa Nagligpit na ang dalawang lalaki ng kanilang pinagkainan. Hindi pa man sumisikat ang araw ay nasa labas na ang dalawa para simulan ang kanya-kanyang araw. Pagsapit naman ng 7:00 ng umaga, bago bumalik sa loob ng bahay, kinausap muna ni Alan ang ilang tao para mag-aani sa kanilang palayan. Kinabukasan naman ay maagang pumunta sina Alan at Anton sa palayan dahil maaga nilang sisimulan ang pag-aani dahil baka raw maabutan sila ng gabi. Inasikaso nila ang mga bagay na kakailanganin ng mga nag-aani, pati na rin ang pagkain at ipapakain nila mamayang tanghalian. Naging maganda naman ang daloy ng pag-aani. Bandang 7:00 ng gabi, natapos na ang pag-aani. Inihanda ng mga tao ang palay para agad na mailagay sa sasakyan. Nagpaiwan naman sina Alan at Anton. Nag-ikot-ikot sila sa paligid. Wala namang naging problema, lalo pat may pinagkakatiwalaang tao si Alan para mamahala ng lahat. Ano pre? Hindi pa ba tayo uuwi? Anong oras na Tsaka tingnan mo nga ang paligid. Madilim na. Sus, ano bang kinakatakot mo? May dala naman tayong kasera. Anong silbi niyan kung hindi tayo bibigyan ng ilaw? Ewan ko sa'yo. Ano ba kasing meron? Basta. Ilang minuto ding nanahimik si Anton at inantay na lamang ang pagsasalita ng kanyang kaibigan. Laking gulat na lamang niya nang bigla siyang tapik-tapikin ng kanyang kaibigan. Dahilan para muntik na siyang mahulog sa palayan. Ano ka ba naman pre? Ihuhulog mo pa ako dyan sa palayan
Pwede ka naman magsabi kung ano yun eh. Tingnan mo kasi. Nakita mo ba? Nakita ang ano? Nakita ang alin? Ay, ewan ko sa'yo. Linawan mo kasi ang mga mata mo. May sexy at magandang babae dun oh. Mabuti pa, umuwi na tayo pre. May masama akong pakiramdam diyan sa babaeng kinahuhumalingan mo. Baka engkanto yan oh. Kung anong nilalang yan. Wala yan. Kahit anong subok ni Anton para tingnan kung meron nga bang magandang babae sa hindi kalayuan. Bigo naman ito. Wala talaga siyang makita kung hindi ang madilim na paligid. Sigurado ka ba pre? Wala talaga akong mahanap na babae na kagaya ng sinabi mo. Tsaka tingnan mo yung paligid. Madilim. May nakikita ka pa ba? Hindi nga ako nagsisinungaling sa'yo, Anton. Meron dun oh. Hahawakan na sana ni Anton ang kaibigan para hilahin papalayo ng lugar na yon. Dahil mukhang nahihibang na naman ito. Ngunit huli na. Mabilis na tumakbo papalayo si Alan papunta sa gubat, kung saan niya itinuro ang babaeng sinasabi niyang maganda at balingkinitan. Mabilis itong tumakbo na kahit anong tawag ni Anton ay hindi na siya pinapansin. Hingal na hingal pa si Anton, pero hindi alintana ni Alan ang pagod. Hindi niya rin pinansin ang madilim na paligid, basta't may hinahanap siya na kung ano. Umuwi na tayo Alan. Masyado kang hayok sa laman eh. Paano pag nasawi tayo dito? Sa tingin mo, may maghahanap sa atin? Ni pamilya ay wala tayo nun. Hindi mo kasi ako naiintindihan, Anton eh. Basta, kailangan kong mahanap ang magandang babae na nakita ko kanina. Diyos ko sa'yo Alan. Parang ngayon ka lang nakakita ng magandang babae ha. Marami dun sa barangay. Baka gusto mo, samahan pa kita. Ano? Patuloy sa pagsasalita si Anton habang si Alan ay parang bingi. Hindi niya pinapansin ang mga payo ng kaibigan. Bagkus, nagpatuloy ito paloob sa gubat at ang mga oras na yon ay nakaramdam si Anton ng panganib. Iba talaga ang pakiramdam niya sa lugar. Hanggang sa makita nilang isang maliit na kubo sa hindi kalayuan. May nakasindi ng ilaw mula rito. Kaya dali-daling pumaroon ang dalawang lalaki. Hindi nagdalawang isip si Alan na kumatok sa may pintuan. Habang si Anton, patuloy pa rin siyang pinapaalalahanan. Bumungad nga sa kanilang harapan ang isang magandang dilag. Katulad dito ng mga sinasabi ni Alan kani-kanina lang. Halos mawala ang dalawa sa kanilang katinuan nang makita ang magandang figura ng babae. Isang ngiti naman ang pinakawalan ng babae. Nag-aya itong pumasok sa loob ng bahay. Kinuha ni Anton ang tsansang ito para kausapin muna ang kaibigan kung sigurado ba siya sa kanyang pasya. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan Alan? Gumising ka kaya? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita? Isang magandang babae na ang nasa harap natin oh. Tatanggi ka pa ba? Ay, ewan ko sa'yo. Pero hindi natin kilala yun. Tsaka sino namang dalaga ang titira sa pusod ng gubat? Bahala ka, Anton. Kung ayaw mong sumama sa akin, hindi kita pipilitin. Basta ako, huwag mo akong idamay. Naku pre, gumising ka na. Hindi naman magawang iwan ni Anton ang kanyang kaibigan. Isa lang ang kanyang sisisihin kapag may nangyaring hindi maganda sa kanyang kaibigan. Walang iba kung hindi ang kanyang sarili. Kaya kahit labag sa kanyang kalooban, sasamahan niya na lamang ang kaibigan sa bahay ng dalagita. Bukas na niya kakausapin ng maayos ang kaibigan. Magandang gabi, miss. Baka pwedeng makituloy sa loob ng maliit mong kubo. Madilim na kasi, hindi na namin alam kung saan daan pa uwi. Pangako, bukas na bukas din uuwi kami sa aming pinanggalingan. Sige, pumasok kayo. Walang problema. Hindi na nagsalita pa si Anton at ang kanyang kaibigan na si Alan na lamang ang nagpakilala sa kanya. Maganda naman ang loob ng bahay. Bago sila humiga, ay nag-usap-usap muna sila. Ano nga pala? Anong pangalan mo?
Tawagin mo na lang akong Jenna. Ang ganda naman ng pangalan mo. Salamat. Siya nga pala. Bakit napagpasyahan mong dito tumira sa pusod ng gubat? Hindi ba delikado rito? Akala lang ng mga tao delikado rito. Pero hindi naman talaga. Tsaka maganda ang pamumuhay kahit payak. Tao? Anong ibig mong sabihin? Ano ka ba naman, Anton? Pagpasensyahan mo na siya, Jenna. Hindi naman sana yan ganyan. Ayos lang. Mukhang ako ang mali ang pagsagot. Hayaan mo na si Anton. Kaya siya iniiwan ng nobya niya, dahil dyan. Ayos lang. Matulog na kaya tayo? Tumabi ka na lang sa akin. Hindi pwede. Tabi na lang kami. Ay, huwag ka na makisali. Wala nang nagawa pa si Anton kung hindi ang makinig sa kanyang kaibigan. Naglatag ng 2 banig ang babae. Ang isa ay para kay Anton at ang isa ay para kay Alan. Dali-daling humiga ang dalawa habang si Alan nananatiling nakaupo sa kanyang higaan. Agad na pumikit ang mga mata ng kanyang kaibigan na lubos na ipinagtataka ni Alan. Kahit kailan kasi ay nahihirapang matulog si Alan. Umabot pa ng kalahating minuto bago ito tuluyang makatulog. Ganon din ang nangyari kay Jenna na lubos na ipinagtataka ni Anton. Pero dahil wala siyang magawa sa dalawa ay nahiga na lang din siya. At sinubukang umidlip na. Kahit ano pang posisyon ang gawin ni Anton ay hindi pa rin siya nakakatulog. May napupuna pa siyang kakaibang amoy. Amoy malansa. Hindi naman niya matukoy kung saan ang gagaling ang amoy. Pinilit na lamang niyang makatulog sa kabila ng amoy na yun. Bandang 12:00 ng gabi nang maalimpungatan si Anton. Hindi niya alam kung dahil ba sa init o sa matinding pagkauhaw ang kanyang nararamdaman. At sa pagmulat ng kanyang mga mata, ang unang-unang bumungad sa kanya ay isang nakatatakot na nilalang. Nakita niya kung paano mag-ibang anyo ang nakatatakot na babae bilang isang halimaw. Dahan-dahan itong ipinakita ang kanyang pagkaaswang. Humaba ang kanyang dila, pero nananatili ang magandang figura ng kanyang katawan, na mas lalong nakakapagpadagdag ng takot ni Anton. Kita niya pa mismo kung paano ilapat ng aswang ang kanyang dila sa liig ng kanyang kaibigang si Anton, na mas lalong nakapagpapatayo ng kanyang balahibo sa pag-aakalang patay na ang kanyang kaibigan dahil sa pagsipsip ng dugo ng aswang. Hindi na nga si Anton na gumalaw at gumawa ng kahit anong bagay na makapagpapagawa ng ingay. Nanatili lang siyang nakahiga habang pinagpapawisan ng sobra. Hindi naman ito binigyan pansin ng aswang. Nakafocus ang kanyang sarili sa pagsipsip ng sariwang dugo ni Alan na noon ay mahimbing ang pagkakatulog. Nang malingat saglit ang aswang, ay kinuha ni Anton ang tsansang ito para atakihin ang aswang. Sa kanyang pagbangon ay agad nitong hinawakan ng liig, sabay tawag sa pangalan ng kanyang kaibigan. Hindi naman ang laban ng babae. Sa dahang pagmulat ng mata ni Alan, ang siya namang pagpapalit ng aswang ng kanyang anyong tao. Agad na iwinaksi ni Alan ang kamay ng kanyang kaibigan para tulungan si Jenna. Nababaliw ko na ba, Anton? Bakit mo naman gagawin yun kay Jenna? Ano? Hindi mo ba nakita? Isang halimaw si Jenna. Maniwala ka sa akin. O sa hindi. Kita ko nga. Mabuti naman kung ganun. Oo nga, nakita ko kung papaano mo sakalin si Jenna. Alam mo namang hindi siya makakalaban sa'yo. Alam mo namang malaki kang tao. Bakit mo pala ginawa yun, ha? Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Anton. Hindi ka naman ganyan eh. Itanong mo sa babae. Hindi ba, Jenna? Aswang ka? Anong pinagsasasabi mo, Anton? Ikaw na nga itong nanakit sa akin. Ikaw pa ang may ganang mamintang. Sana hindi ko na lang kayo pinapasok sa loob ng bahay. Ganyan lang din pala ang isusukli mo sa akin. Pasensya ka na talaga, Jenna. Kakausapin ko na lang siya kapag hindi na mainit ang ulo niya.
Hindi naman umimik si Jenna. Halatang hindi niya nagustuhan ang sagot ng binata. Natigil naman ang kanilang pag-uusap nang biglang may tumunog mula sa kanilang bubong. Sinubukan namang silipin ni Alan kung sino ang nasa pintuan. Isang malaking aso na handa silang lapain sa kahit anumang oras, basta makapasok lamang sa loob ng bahay. Tahol at alulong ang ginawa ng aso at agad na binangga ang pintuan. Takot na takot naman si Jenna. Nakasiksik siya sa dulo ng higaan. Hindi alam kung anong gagawin. Tiningnan naman ni Anton si Jenna nang napaka-weirdo. Patuloy lang siya sa kanyang pag-uobserba sa kilos ng dalaga. Habang si Alan, napako ang paningin sa pintuan. Nag-iisip kung ano nga ba ang gagawin. Dali-daling tinungo ni Alan ang kusina. Pagkatapos noon ay agad naman siyang bumalik. Handa na kung pipilitin ng aswang na pumasok sa loob ng bahay. At ilang kalabog pa mula sa labas ng pintuan ay tuluyan ng nasira ang pintuan ng kubo. Bumungad sa harap ni Alan ang nakatatakot at galit na figura ng isang aswang na nag-anyong aso. Sa isang pagkurap lang ng mata ni Alan ay agad na siyang natalunan ng aso. Agad siya namang iniwasan ang pagtalon nito. Dahilan para mapunta ito sa kinaroroonan ng dalaga. Mabuti na lang at mabilis na nakatakbo si Jenna, kaya hindi na siya inatake ng aswang. Naibaling naman ang galit ng aswang kay Alan. Galit na galit ito habang sinusubukang kagatin ang kanyang paahan. Pinagtatataga naman ni Alan ang aswang, pero patuloy pa rin ito sa paglapit sa kanyang paahan. Mabuti na lang at may ekstrang itak ang babae. Dali-dali yung kinuha ni Anton at agad niyang sinaklolohan ang kaibigan. Pinagtatataga niyang aswang, pero agad naman itong nakailag. Muntik na niyang mataga ang paa ng kaibigan. Naghanap ng tamang tiyempo ang dalawa para sabay nilang atakihin ang aswang. At nang malingat ang aswang, agad na sinaksak ni Alan ang aswang sa kanyang puso. Sinundan ni Anton ang saksak ng aswang sa likod. Bumulagta sa sahig ang aswang at dahang-dahang nagbago ng anyo. Ang aswang bilang isang tao. Naghahabol sa kanyang hininga. Nilingon ni Anton ang ekspresyon ng dalaga. May bakas ng pag-aalala rito. Alam ni Anton na hindi yun para sa kanilang dalawa ni Alan. Naibaling ni Anton ang kanyang tingin mula sa aswang. Dali-dali namang niyakap ng babae si Alan. Dahilan para magpakita ng pagkainis si Anton. Mukhang nahumaling talaga si Alan sa babae. At alam ni Anton na may dalang panganib ang babae. Kung hindi guni-guni ang kanyang nakita kanina. Nag-aantay ang dalawang lalaki na mag-umaga na bago nila lisanin ang bahay ng dalaga. Nangako si Alan na dadalawin niya si Jenna paminsan-minsan. Narinig naman lahat ni Anton. Nag-alala siya para sa kanyang kaibigan. Habang naglalakad silang dalawa ay dito nagalit si Anton kay Alan. Ano ka ba naman, Alan? Ano na naman bang problema mo? Kahapon ka pa ha? Palagi mo na lang pinipigilan ang mga desisyon ko. Sino ka ba? Ha? Kaibigan mo. Kung ako sa'yo, huwag ka nang bumalik doon sa kubo na babaeng yun. At bakit hindi naman? Kung naiinggit ka, huwag mo akong idamay. Gusto ko si Jenna. Aswang si Jenna. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paano siya magbagong anyo bilang isang aswang. Alam mo pre, guni-guni mo lang yan. Kung aswang si Jenna, di sana nung pumasok tayo sa loob ng bahay niya, inatake na niya tayo. At saka nakita mo ba ang takot niya nang lusubin tayo ng aswang ha? Hindi ka na naman nakikinig sa akin eh. Mas pinaniniwalaan mo pa yung sarili mong obserbasyon. Ni hindi ka nga makapokus kasi nandiyan si Jenna. Tsaka, gaano mo na ba siya katagal kakilala? Di ba ngayon lang? Wala yan sa tagal. Saka bakit ka ba nangingialam, Anton? Buhay ko naman to. Hindi naman kita pinakikialaman nung marami kang babae. Ngayon na nga lang ako umibig ng ganito. Pipigilan mo pa. Basta pre, nilalayo lang kita
sa mga kapahamakan natin sa'yo ng babaeng yan. Kung ayaw mong makinig sa mga salita ko, pwes, wala na akong magagawa. Pagkatapos nga ng pagtatalong yon, ay hindi na nag-imikan pa ang dalawang binata. Pagdating nila sa bahay, kanya-kanya na sila. Muli silang nag-usap nang iniabot ni Alan ang parte ni Anton sa palayan. Ilang araw ang makalipas nang mapansin ni Anton ang kakaibang pag-uugali ng kanyang kaibigan. Malimit kasi itong mapirmi sa bahay. Kung dati, pagkatapos ni Alan sa trabaho sa palayan, ay agad itong umuuwi para humilata. Pero nag-iba na ngayon. Hindi na halos mahagilap ni Anton si Alan sa bahay. Nagtatanong-tanong na rin si Anton sa kanilang mga kaibigan at iisa lang ang sagot nila. Iniiwasan sila ni Alan. Hindi na daw ito nakikipag-usap sa kanila at hindi naman mawari ni Anton kung bakit. Kung bakit nagkaganon ang kaibigan. Lumipas ang isang linggo. Wala pa ring pagbabago sa pag-uugali ni Alan. Pansin na ni Anton ang biglang pagpayat ng kanyang kaibigan. Kaya naman, inabangan talaga ni Anton ang kaibigan sa kanyang pag-uwi. Alan, ano nangyari sa'yo? Anong kailangan mo? Kung wala, matutulog na ako. Hindi mo ba napansin? Tingnan mo yung katawan mo. Napakapayat mo na. Hindi ka ba nagtataka, ha? Or baka may sakit ka? Ayaw mo lang sabihin sa akin. Hindi na umimik si Alan kay Anton. Saglit niyang tinitigan ng kaibigan bago tuluyang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Dito na napagpasyahan ni Anton na sundan ng kaibigan kung saan ba talaga ito nagpupunta. Bandang 3:00 pa lang ng umaga ay gising na si Anton. Inihanda niya na ang kanyang sarili para muling sundan ang kaibigan. At tama ngang naging hinala ni Anton. Bandang 4:00 nang lumabas ng bahay ang kanyang kaibigan. Hindi pa man nakakalayo si Alan ay agad nang sumunod si Anton. Wala namang bago sa rutina ng kanyang kaibigan. Nagpunta ito sa kanyang palayan. Ilang oras din ang kanyang itinagal doon. Kaya hindi na malaya ni Anton na tuluyan na nga siyang nakaidlip. At sa muling pagmulat ng mata ni Anton ay wala na si Alan. Dahil hindi niya na nahanap ang kaibigan, napagpasyahan niya na lamang na umuwi na lang muna. Mula nang sumapit ang gabi ay hindi niya na nakikita ang kanyang kaibigan. Kaya lubos na ang pag-aalala ni Anton. Kaya naman, muli na naman niyang kinumpronta ang kaibigan. Saan ka na naman nagpupunta, Alan? Wala ka nang pakialam dun. Kaibigan lang kita. Hindi kita magulang. Mabuti nga may pakialam pa ko sa'yo. Hindi mo na inaalagaan ang sarili mo. Walang imik si Alan sa kanya. Muli na naman itong nagtago sa kanyang kwarto. Kaya naman, kinutuban si Anton kung saan nagpunta ang kanyang kaibigan. Mas maagang pagpunta ni Anton sa kubo ni Jenna para makahanap ng magandang pwesto. Mabuti na lamang talaga at may siwang ang kanilang sahig. Nagtago doon si Alan para makita niya mismo ang nangyayari sa itaas. Hindi nga kaduda-duda ang pagpunta ng kaibigan niya sa babae. Sinalubong naman ni Jenna si Alan na noon ay nakangiti habang papalapit sa kanya. May dala-dala pa itong mga prutas at iba't ibang pagkain. Rinig na rinig ni Anton ang pag-uusap nila ni Jenna. Bakit natagalan kaya Alan? Hindi mo na ba ako mahal? Ha? Mangyayari ba yon? Ikaw lang naman ang babaeng minahal ko ng ganito. Talaga? Ako lang? Oo naman. Hindi naman ako magpapakahirap na magpunta dito kung hindi kita minahal. Sus! Maraming ang babae dun sa barangay nyo. Kaya baka may natitipuhan ka na dun. E di paano naman ako? Huwag ka na mag-isip ng ganyan. Nagpahinga lang saglit si Alan bago gumawa ng bagay kasama si Jenna na hindi naman dapat gawin ng mga taong hindi naman mag-asawa. Pikit mata na lamang si Anton sa kanyang mga nakikita. Buti na lang at hindi masyadong mahirap ang kanyang posisyon sa ilalim.
Kung hindi, ay hindi siya makakatagal pa sa ilalim. Halos 1 oras din ang itinagal ni Anton sa ilalim. Sinigurado muna ni Jenna na nasa malalim na pagkakatulog si Alan bago ito nagdahan-dahang nagbago ng anyo bilang isang aswang na mandurugo. Inilapat ni Jenna ang kanyang mahabang dila sa liig ni Alan at dahan-dahang sinipsip ang dugo nito. Hindi na nakatiis pa si Anton at agad na lumabas sa kanyang pinagtataguan para kumprontahin si Jenna. Dahil kung magtatagal pa ang ginagawa ng babae, maaari itong ikamatay ni Alan. Dahil sa sobrang payat ng kanyang kaibigan na para bang hindi na ito kumakain. Isang malakas na kalabog ang narinig ni Jenna, kaya agad itong napalingon sa may pintuan. At kita niya si Anton. May hawak ng isang matulis na itak. Handa siyang sugurin anumang oras. Dali-dali namang napatakbo si Jenna palabas ng bintana. Hinayaan muna ni Anton ang kaibigan na agad na hinabol si Jenna sa pinakapusod ng kagubatan. Dahil madilim ang paligid, walang masyadong makita si Anton. Mas lalo ring lumakas ang kapangyarihan ni Jenna. Mabilis niyang inatake si Anton gamit ang kanyang mahabang dila. Buti na lang at mabilis na naiilaga ni Anton ang lahat ng atake ng babae sa kanya. Noong unay nagtagisan ang dalawa ng lakas hanggang sa tuluyan na ring napagod si Anton, habang si Jenna ay nananatili pa rin sa kanyang lakas. Kung hindi niya matatalo ang babae ngayong araw, malamang ay babalikan siya nito o mas malala pa, mamamatay siya ngayon din. Inipon ni Anton ang kanyang buong lakas at mabilis na inatake ang aswang. Laking gulat naman ni Jenna sa pangyayaring ito na hindi niya napaghandaan. Dahilan para masaksak siya sa likod ni Anton. Galit na galit ang babae pero tuluyan pa rin itong nanghina. Hinugot ni Anton ang itak na nakabaon sa likod ng dalaga. Dahan-dahan namang nagbalik ng anyo si Jenna. Akmang sasaksakin muli sa likuran si Jenna ni Anton nang bigla na lamang may pumigil sa kanyang kamay para muling ibaon sa likuran ni Jenna ang itak. Mabilis na napalingon si Anton kung sino ang taong yun. Laking gulat na lamang niya nang makita si Alan. Hindi naman agad siya nakapagsalita. Tama na, Anton! Sumusobra ka na! Nalingat lang ako saglit kay Jenna! Sinasaktan mo na siya! Huwag kang magpapaniwala sa babaeng yan. Isa siyang aswang! Nagsimulang humagulgol si Jenna nang marinig ang katagang yun. Dahilan para magalit si Alan kay Anton. Ito ang dahilan kung bakit ayaw kong sabihin sa'yo ang totoo. Sumusobra ka na! Pre! Gumising ka na! Aswang ang babaeng yan! Huwag ka na magsalita! Mag-uusap tayo mamaya pag-uwi ko. Sa ngayon, umalis ka muna bago ko makalimutan kaibigan pala kita. Binuhat ni Alan si Jenna na parang bagong kasal. Sabay lakad papunta muli sa kubo. Habang si Anton, tinitingnan na lang ang kanyang kaibigan na dahan-dahang umaalis. Hindi niya mawari kung ano ang ginawa ng babae sa kaibigan. Nang mawala sa kanyang paningin si Alan at Jenna, napagpasyahan niya na ring umuwi na muna. Inihanda niya ang kanyang sarili sa mga posibleng mangyari. At tulad ng inaasahan ni Anton, umuwi ng mas maaga si Alan. Kunot noon nito at halatang galit na galit. Nang makapagpahinga ay agad na tinungo si Anton. Mag-usap tayo, Anton. Alam mong mahal na mahal ko si Jenna. Pero bakit mo naman ginawa sa kanya yun? Magkaibigan tayong dalawa. Alam ko! Kaya ako ginawa ang bagay na yun. Masyado ka ng bulag sa katotohanan. Kahit anong sabihin ko sa'yo, hindi ka pa rin nakikinig. Hindi kita kailangan. Sinayang mo lang ang pagkakaibigan nating dalawa. Kahit na gawin ko ulit yun, gagawin ko uli. Hindi mo na maririnig ang sarili mo. Naawa ka pa ba sa sarili mo, Alan? Sobrang payat mo na. Ginagamit ka lang ng babaeng yun. Manahimik ka! Bakit? Hindi ba totoo? Isang aswang ang babaeng yun. At ikaw ang gusto niyang biktimahin. Kapag nakahanap niya ng panibagong biktima,
Paniguradong mababalitaan na lang na wala ka ng buhay. Mabuti pa. Umalis ka na lang sa bahay ko. Hindi ko kailangan ng kaibigan at kasama na hindi naiintindihan ang desisyon ko sa buhay. Kaya kung ayaw mo sa desisyon ko, malaya kang umalis. Talagang aalis ako. Papatunayan ko sa'yo na isang halimaw o babaeng kasama mo ngayon. Isa lang ang tandaan mo, Anton. Kapag umalis ka sa bahay na to, huwag mo na akong kausapin pa habang buhay. At bawal ka na rin bumalik sa loob ng bahay ko. Kahit ano pa yan, wala akong pakialam dyan. Para sa isang babae lang na kayang sirain ang pagkakaibigan nating dalawa. Ngayon mo lang yan nakilala. Paano na lang kung malaman mo ang nakakubling sekreto niyan? Baka hindi mo na siya matanggap. Hindi na nag-antay pa si Anton ng kahit na anong sagot mula sa kanyang kaibigan. Ang importante sa kanya ay mapatunayan niyang totoo ang kanyang sinasabi at balang araw, maiintindihan din siya ng kanyang kaibigan. Dahil sa ginawa ni Alan, nabuo ang desisyon ni Anton na lumipat muna sa ibang bahay para makapag-isip siya ng tama, lalong-lalo na ngayon. Pagkalabas ng bahay ay hindi na nag-abalang lumingon pa si Anton sa bahay ng kanyang kaibigan. Mabigat man sa kalooban ay pilit na tinatanggap ni Anton ang lahat kapag naman napatunayan niyang isang aswang talagang babae. Panigurado siyang babalik din sa katinuan ang kanyang kaibigan. Nagpahinga muna si Anton sa isang hotel habang wala pa siyang mahanap na bahay. Tahimik naman si Anton. Ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay kahit wala ang kanyang matalik na kaibigan. Maaga pa lang, wala na si Anton sa kanyang kwarto. Dali-dali siyang naghanap ng bahay na pwede niyang maupahan dahil kung magtatagal pa siya, ay paniguradong lalaki ang kanyang gastos. Nakahanap naman si Anton ng murang bahay na kanyang marerentahan. Yun nga lang, ay kalapit ito ng bahay ni Alan. Kailangan na naman niyang sikmurain ang kaibigan dahil wala nang mas murang bahay maliban dito. Sa mga unang linggo ni Anton sa bahay ay wala naman siyang napapansing kakaiba. Maliban na lang sa pagsara ng mga tao kahit may araw pa naman. Aniya naman ang iba nitong kasama na mas mainam na daw yun para makasigurado silang ligtas sila sa gabi. Mababawasan ang tsansa ng mga aswang na mapasok sila sa loob ng bahay. Tumango-tango na lamang si Anton bilang tugon sa lahat ng kanilang mga sagot. Naging tahimik naman ang buhay ni Anton hanggang sa makilala niya si Anli, isang mabait at masipag na dalaga. Wala itong inaasahan kung hindi ang sarili lang at ang lolo niya naman ay may sakit na. Dahil sa babaeng yon, nawala sa isip ni Anton ang kanyang kaibigang si Alan na noon ay nag-aalala rin para sa kaligtasan nito. Ngayon na kita nakita dito Bago ka lang ba? Hindi. Matagal na kami sa lugar na to. Hindi lang talaga ako lumalabas ng bahay. At sa ngayon na bumalik na ang tunay na anak, saan ba ako lulugar? Pinapaalis na nila ako sa bahay. Kaya wala na akong ibang aasahan kung hindi ang sarili ko na lang talaga. Huwag kang mag-alala. Malalagpasan mo rin ang crisis na yan. Manalig ka lang sa Diyos. At dumaan nga ang mga araw na nagkagaanan ng loob sina Anton at Anli. Sa hindi inaasahan naman na araw ay ang pagbisita ni Alan sa bahay ni Anton. Anton, kailangan mo akong tulungan. Hindi ko na kaya. Maawa ka sa akin. Alang-alang sa ating pagkakaibigan. Kalimutan mo na ang nangyari nung nakaraan. Ano bang maitutulong ko? Hinang-hina ng katawan ko, Anton. Hindi ko na alam kung magtatagal pa ba ako kapag patuloy na sinipsip ni Jenna ang dugo ko. Nakaramdam naman ng matinding awa si Anton para sa kanyang kaibigan. Kaya naman napagpasyahan nitong ipaghiganti ang kaibigan. Ang tanging hiling lamang ni Alan ay alagaan ang sarili. Huwag magpadala sa mga walang kwentang bagay. At yun ay sinang-ayunan naman ni Alan. Kasama si Anli ng mga oras na yun na nag-aalala sa pwedeng mangyari kay Anton. Kapag pumayag siya
sa gustong mangyari ng kaibigan. Habang mahimbing ang pagkakatulog ng lahat, lumabas ng bahay si Alan at Anton na wala man lang ginagawang kahit anong ingay. Agad nilang tinungo ang kubo ng babaeng mandurugo. Pero bago pa man sila makarating doon, ay agad na pinigilan ni Anton si Alan na magpatuloy pa. Siya na lamang daw ang aatake dahil isang pagkakamali lang, buhay ang nakataya. Hindi pa man natapos ni Anton ang kanyang sasabihin, ay agad na inatake ni Jenna si Anton. Napuruhan niyang lalaki sa bandang may likuran nito, dahilan para mapaaray ang binata. Pero hindi naman siya papayag na ganoon-ganoon na lamang ang kanyang buhay. Kaya dali-daling dinampot ni Anton ang kanyang itak at nagsimula na ring labanan ang aswang na mandurugo. Dahil alam na ni Anton ang mga galawan ng aswang na mandurugo, ay agad niyang naiiwasan ng mga pinapakawalang pag-atake nito. Hingal na hingal si Anton. Iniinda niya rin ang kanyang sugat sa likod, pero hindi pa rin siya sumuko at patuloy na inaatake ang aswang. At nang makahanap siya ng tamang tiyempo, ay agad niyang sinaksak ang aswang. Nakalayo naman ang aswang, pero hinabol din kaagad ni Anton ang aswang. Bago pa man niya madurog sa pagsaksak ang aswang, ay naibulong na nito sa hangin. Tandaan mo ang araw na ito, Anton! Kahit mawala ako, ipaghihiganti ako ng kaibigan ko. Magsimula ka ng maghila kung sino ang sasama mo sa hukay. Pagkatapos nga ng katagang yun, ay tuluyan ang namatay ang aswang. Tuwang-tuwa naman ang dalawa. Halos lumuhod na nga sa pasasalamat si Alan. Tinulungan niya ang kaibigan sa paglalakad. At pagdating sa bahay ay naroroon at naghihintay na pala si Andy para gamutin ang mga sugat ni Anton. Iniwan naman ni Alan ang dalawa sa silid. Kaya kahit na nasasaktan si Anton sa ginawang panggagamot sa kanya ni Ali, ay binabaliwala niya na lamang ito. Ang importante ay nasa tabi niya ang babae. Anong ginagawa mo rito sa labas ng ganitong oras, Anli? Mainit ah. Naghahanap kasi ako ng apartment. Yung pwedeng rentahan. Kahit maliit lang, ayos na. Pinalayas na kasi ako sa inuupahan ko. Mukhang nasa ulan na ni Kuya. Dito ka na lang sa katabing bahay ko. Pinapaupahan to ng may-ari kasi pupunta na siya ng Maynila. Baka mahal naman ang renta. Wala akong ganoong pera. Mura lang. 2,000 kada buwan. Ganun ba? Sige, kukunin ko na. Kailan naman kaya ako pwedeng makalipat? Baka pwede ngayon na sana. Pwede naman. Sa akin naman, inihabilin yung bahay eh. Sumunod na lang din si Anli. Binuksan ni Anton ang pinto ng kabilang bahay. Maayos naman ito at kulang nga lang sa konting linis. Pagpasensyaan mo na ah. Medyo makalat eh. Tsaka kung may kailangan ka, tawagin mo na lang ako. Nasa kabilang bahay lang naman ako eh. Sige, salamat. Iniabot naman ng dalagang bayad sa upa niya sa 1 buwang deposito at 1 buwang advance. Sa makalipas na mga araw, maayos naman ang pamumuhay niya. Tahimik. Yun nga lang ay hindi siya makalapit sa kanyang ama-amahan. Dahil nakabantay si Dolores, ayaw naman ni Anli ng panibagong gulo. Nagtitinda na rin si Anli ng mga pangmeryenda at sa katanim na gulay para may pangtustos siya sa kanyang pang-araw-araw. Mabenta naman ang turon, pritong saging at palamig sa lugar nila. Tag-init na kasi ng mga panahong yon. Tuwing kabilugan talaga ng buwan ay nakasanayan na ni Anli na magsara ng maaga. Dala na rin siguro sa nakuha niya sa bahay ng kanyang ama. Nagising naman sa mahimbing na pagkakatulog ang dalaga. Bandang 11:00 ng gabi nang mapansin niyang parang may naglalakad sa kanyang bubungan. Agad itong bumangon at nagtanga ng itak at isang maliit na punyal na inilagay sa kanyang tagiliran. Mas lalo siyang nabahala nang makita niyang tulad ng una. Kinakalikot ng aswang
ang kubot at lock ng kanyang pintuan gamit lang ang mahahabang buhok nito. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na hinayaan ng dalaga ang ganong pangyayari. Dali-dali niyang tinaga ang buhok ng aswang, ngunit konting hibla lang ang nagsitanggalan. Matigas kasi ang buhok nito, kaya hindi basta-basta napuputol. Tuluyan namang nakapasok ang aswang at nasira nito ang pintuan gamit lamang ang kanyang matatalas na buhok. Dali-dali nitong sinakal si Anli. Kaya nagpupumiglas naman ang babae sa ginawa niyang ito. Pero parang bingi lang ang aswang at hindi man lang pinapansin ang kanyang mga daing. Buti na lamang talaga at hawak pa ni Anli ang kanyang itak. Ginamit niya ito para tagain ang kapirasong buhok na humahawak sa kanyang katawan. Matagumpay ngang napabitaw ni Anli ang sarili sa pagkakasakal. Hindi na ito nagdalawang isip pa para tumakas gamit ang bintana. Nadapa ang babae pero kaagad ding bumangon sa katumakbo. Papunta sana siya sa direksyon ng kanilang bahay pero dahil malayo at walang katao-tao sa bandang unahan ay napilitan si Anli na sa kabila ang takbo. Kapos na siya sa kanyang hininga, dala na rin ang kanyang matinding pagtakbo. Pero panay pa rin ang kanyang sigaw at paghingi ng saklolo. Wala man lang naglakas loob sa kanyang mga kapitbahay na tulungan siya. Bagkos, kahit gising ay nagpapatay kaagad sila ng kani-kanilang mga ilaw at maayos na isinasarado ang pinto. Takot na takot sila na baka sila ay madamay. Palagi nilang iniisip na may mga anak pa sila. Mabilis na nahabol ng aswang ang dalaga. Mas maliksi ito kumpara kay Anli, gamit ang mga galamay ng buhok nito. Hinawakan si Anli sa may paahan at kaagad na ihinila. Nagpupumiglas naman si Anli at pilit na kumakawala. Pero wala pa rin itong nagagawa. Tanging mahinang dasal na lamang ang kanyang nababanggit. Buti na lamang ay nadaanan siyang muli ni Anton. Hindi nagdalawang isip ang binata at inatake kaagad ang aswang. Mabilis na napabangon si Anli at tumakbo malapit sa likuran ni Anton. Agad-agad siyang tinulungan ni Anton at sa palagay niya ay hindi rin ito kakayanin ang lakas ng aswang. Kaya naman, kapag umaatake si Anton sa kaliwa ay siya ring pag-atake ng dalaga sa kanan. Pero sadyang magaling at malakas talagang aswang. Hindi man lang ito napuruhan. Pero naalala naman ni Anli ang nangyari noong nakaraang sinugod nila ang aswang. Sinubukan niyang puruhan ang tagiliran. Panay ang iwas ng aswang at ganoon na lamang din ang ginagawa ni Anton. Nakapadagdag ito ng galit sa aswang. Dahilan para tumilapo ng dalawa sa magkabilang direksyon. Unang inatake ng aswang si Anli dahil di hamak na mas mahina ito kumpara kay Anton. Pinagkakakalmot niya ang likuran ng babae na para bang isa itong dingding. Punong-puno ng sugat ang likuran ng dalaga. Habang si Anton, sinubukan niyang tumayo at nang makakuha siya ng lakas ay paika-ika itong tumakbo para sugurin muli ang aswang. Pero agad namang humarang sa kanya ang mga buhok ng babae. Pilit na namang iniiwasan ng mga ito. Para lang mapuntahan si Anli na noon ay hinahihirapan na rin sa kanyang paghinga. Sinubukan na rin ni Anton na humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay gamit ang pagsigaw-sigaw pero walang nangyayari. Sinigawan na ni Anton si Anli na umalis na at iligtas ang sarili pero sadyang matigas ang ulo nito kaya hindi pa rin ito iniwan si Anton. Isang malakas na putok na lamang ang narinig nilang lahat. Bahagyang natigilan ng makitang figura ng isang lalaking may hawak-hawak na baril. Minura niya pa ang aswang bago muling nagpaputok sa kanilang direksyon. Sa pagkakataong ito, natakot siguro ang babaeng kubot kaya't dali-dali itong tumakbo papalayo at naiwan namang nakahiga sa lupa sina Anton at Anli. Tinulungan naman sila ng lalaki at sinabing sa susunod ay mag-iingat. Inalalaya naman sila ng bawat isa at pasimpleng ginamot ni Anton ang mga sugat ni Anli sa likod.
dahil hindi niya naman ito abot. Si Andy naman ay ginamot ang likuran ni Anton. Parehas na nakatulog ang dalawa habang si Andy ay nasa kama, habang si Anton ay nakatulog sa may upuang kawayan. Tanghali na nang magising ang dalawa dahil sa sikat ng araw. Kahit nahihirapan sa pagbangon, ay pinilit pa rin ni Andy na gumalaw dahil magtitinda pa siya ngayong araw. Hindi siya pwedeng pumalya ng isang araw at baka hindi siya makabayad ng upa. Hindi naman niya ginalaw si Anton na mahimbing na natutulog. Hinayaan niya lamang ito at hindi talaga maiwasang magising ang lalaki, lalo pat mabangong niluluto ni Andy na merienda. Kahit hindi pa nabebentahan, ay natikman niya na kagad ito. Huy, tama na yan Anton. Paninda ko pa yan. Mukhang uubusin mo yata Huwag kang mag-alala. Babayaran ko naman yan. Aba, siguraduhin mo lang Wala nang libre ngayon. Natawa na lamang ang lalaki at nagpaalam na kahit lilipat lang naman ito ng bahay. At hindi naman kalayuan kay Andy kung tutuusin, ay parang magkadikit lang ito. Habang tirik na nga ang araw, marami nang nakapilang bibili kay Andy ng merienda at palamig. Sarap na sarap at binabalikan ito ng mga customer niya. Bigla namang lumapit sa pwesto si Dolores. Ay wow! Dito ka nagtitinda? Ang tigas talaga Pinalayas ka na nga sa bahay, abay nandito ka naman sa malapit. Ano bang problema mo Dolores? Nananahimik ako dito sa pwesto ko, tapos pupunta ka lang para guluhin ako? Ay bakit? Ayaw mo bang marinig ng mga tao? Konting hiya naman para sa sarili. Naghahanap buhay ako dito ng marangal. Wala ka na bang mapaghihinga ng tulong? Ayaw na kasi sa'yo ng itinuturing mong ama. Paano? Nagising na rin siguro sa katotohanan. Nagsimula na namang magbulong-bulungan ang nasa paligid na ikinahiya ng dalaga. Sumusobra ka na Dolores. Hindi kita papatulan dahil nobya ka ng kuya ko. Pero sana, huwag mo naman akong gambalain rito. Magpapang-abot sana ang dalawa nang may isang trabahador na lamang ang lumapit at nagsisigaw at sinabing patay na raw si Tatay Joselito. Wala namang mapaglagyan ng lungkot ng dalaga. Pilitin niya mang lumuha ay wala na ring mailalabas. Dahan-dahan na kasi niyang natanggap yon dahil matanda na rin ang kanyang Tatay Joselito. Kasalanan mo itong babae ka! Puro kamalasan lang ang hatid mo! Hindi naman pinansin ni Andy ang mga salita niya at agad na tinalikuran. Pinasuyo niya muna ang mga paninda sa kaibigan niya at nagtatatakbo itong pumunta sa bahay. Nakita na lamang ni Andy na binubuhat papalayo ng imbalsamador ang katawan ng kanyang tatay. Sinubukan niya namang pumasok sa loob ng bahay pero agad naman itong hinarang ni Joel at sumunod kaagad si Dolores. Maawa naman kayo kuya, kahit ngayon lang. Gusto ko lang samahan si tatay sa huling hantungan niya. Ay, gusto mo pa palang sumama? Oy, bakit hindi ka magpakamatay? Hindi ikaw ang kausap ko, Dolores. Magkaroon ka naman ng konting respeto. Kamamatay lang ni tatay. Ay, tingnan mo nga. Ikaw pang may ganang magalit-galitan. Ikaw nga itong nakikiusap. Mabuti nga yan, diyan ka sa labas. Tiningnan naman ni Andy ang kanyang kuya kung sakaling may sarili itong sagot. Pero hindi man lang ito umimik. Matyagang nagantay si Andy sa labas ng bahay. Kahit saglit na silip lang ay makita man lang ang kanyang ama. Napatayo naman siya sa kanyang kinauupuan nang makita niyang papasok ang isang abogado. Inaya pa siya nito sa pag-akyat sa loob at si Andy naman ay tuwang-tuwa. Nandito pala ito para mapag-usapan ang huling hiling ng kanyang yumaong ama. At sa pagkakataong ito, hindi maitago ni Joel ang sobrang kagalakan. Alam niya naman kasing sa kanya lahat mapupunta ang iniwan nito. Pero laking gulat na lamang niya nang magsabi ang abogado na pantay ang hatian nila ng kanyang kinakapatid na si Andy.
Halos magwala ang lalaki nang malaman niya at hindi niya ito matanggap. Buisit naman talaga oh. Kahati na nga kita sa lahat. Ako yung orihinal na anak. Tapos ganyan ang hatian. Kumalma ka na muna kuya. Dapat nating pag-usapan yan. Makalipas lang ang ilang araw na mailibing si tatay. Manahimik ka nga. Buisit ka. Kung yan ay kinagagalit mo kuya, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng mana ko. Agad namang tumutol ang abogado na hindi yun maaari dahil nakasaad yun sa huling habilin at ang isang kondisyon pa ng ama nito ay kailangang patirahin si Anli hanggat hindi pa natatapos ang libing. Peste naman oh. Kuya, hindi ka ba talaga titigil? Hinahamon mo talaga ako. Baka hindi mo makuha ang mana mo. Agad namang kumalma si Joel. Agad din namang nilapitan ni Dolores ang kanyang nobyo at kaagad na sinamaan ng tingin si Anli. Umalis naman ang abogado at sakto ring pagdating ng lugon ng kanilang ama. Agad na isinet up ang puneraryang lahat. Uupo na lamang ang pamilya doon. Naging maayos naman ang pakikitungo ng Kuya Joel niya sa kanya. Pero alam naman ito na sa kaloob-looban nito ay peke naman ang lahat. Pero para sa ama ay hinayaan niya na lamang. Gabi at madilim ang paligid. Napagpasya ni Anli na maglakad-lakad muna para makapag-isip. Agad namang sinundan ni Anton sa paglalakad. Medyo malayo-layo na rin sila sa bahay. Hindi na nga nila ito tanaw. Narating nila ang lugar kung saan palaging nagpapahinga ang kanyang ama noong nabubuhay pa. Ginunita niya ang mga alaala ng nakaraan. Nagulat at bigla na lamang napahiyaw si Anli nang bumagsak sa kanyang harapan ang babaeng kubot. Dahan-dahan itong napaatras at dali-dali silang napatakbo. Pero hinarang muli sila ng isa pang babaeng kubot. Nanlilisik ang mga mata nito at iisa-isa nilang pinagalaw ang sarili nilang mga buhok na dahilan ng takot ni Anli. Ang kalaban namin ni Anli ay babaeng kubot na paulit-ulit na ginagambala ang kanyang buhay. Habang si Anton naman ay hinahabol din siya ng babaeng kubot na ngayon lamang niya nakita. Magkaibang direksyon ng dalawa. Si Anli napunta sa maraming hayupan habang si Anton naman ay napunta sa kakahuyan. Hinahabol si Anli, sabay atake. Nahahati na naman ang atensyon ni Anli sa daan at sa likod. Dahil sa isang pagkakamali lang niya ay pwede siyang mahuli ng aswang. Nailigaw niya naman ang aswang at kaagad siyang nagtago sa kulungan ng mga kabayo. Malaking espasyo at hindi halatang may tao sa loob, kaya hindi nagpaligoy-ligoy at nag-inarte si Anli. Ipinagdadasal na lamang niya ang kanyang kaligtasan. Kita niya naman kung papaano ininspeksyon ng babaeng kubot ang paligid at tumitig ito sa isang kabayo. Napasigaw at nagwala kaagad ang kabayo. Gamit ang matalas na kuko ng babaeng kubot, isinaksak na kaagad niya sa tiyan ng kabayo. Dahilan para mas lalo itong magwala at muli na namang naulit ang proseso hanggang sa mangisay ang kabayo. Sa sobrang takot ay agad na lumabas sa kanyang pinagtataguan si Anli. Dahilan ng pagkaalarma ng babaeng kubot na agad din siyang kinapitan sa bandang paahan. Gamit lamang ang mahabang buhok nito. Nabitin na lamang sa ere si Anli. Buti na lamang talaga ay may nakuha pa siyang isang tubo na ginamit niya para ipukpok sa ulo ng babaeng kubot. Bumagsak naman sa lupa kaagad si Anli. Pero hindi niya iniinda ang mga sakit na nararamdaman niya. Basta't ang importante ay makaligtas siya. Nakalabas naman si Anli ng kulungan ng hayop. Naghahabol pa rin ang aswang. Akmang sasaksakin na sana siya nang may sumaksak din sa babaeng kubot sa bandang puso nito. Nabitawan nito si Anli at napahawak sa sugatang parte ng kanyang katawan. Muli namang isinaksak ng albularyo ang puso nito. Dahilan para bumulagta sa sahig ang babaeng kubot at dahan-dahan itong nagbalik sa kanyang dating anyo bilang isang tao.
Medyo matanda na pala ang babae at may naalala si Ali na medyo kahawig niya. Pero hindi niya muna ito ininda at kailangan din ni Anton ng tulong. Napatakbo si Ali sa kabilang direksyon at tama nga ang kanyang hinala. Magpahanggang ngayon ay inaatake pa rin ito ng babaeng kubot. Puno na ng galos ang kanyang magkabilang braso at halatang hinihingal na ito. Dali-dali namang sumaklolong albularyo at kaagad na sinaksak ang babaeng kubot. Pero namatyagan niya naman ito. Dahilan para makailag ito at tanging tagiliran lang ang napuruhan. Nang makita niyang 3 na pala ang nakaabang sa kanya, ginamit ng babaeng kubot ang kanyang buhok para makatakas sa kanilang 3. Inuwi naman ni Anli si Anton sa bahay kung saan pinaglalamayan ang kanyang ama. Gulat at galit ang sumalubong sa kanilang 3 kahit ang albularyo ay nadamay pa. Umuwi kasing sugatan si Dolores at itinuturo nito na ang may kagagawan ay si Anli at Anton. Dahil sa nakaramdam ng gulong albularyo, pinauwi muna niya ang 3 nakiramay at tama nga ang hinala nito. Hindi pa man lahat nakalalabas ng bahay ay nagsimula ng sumigaw si Joel. Ano na naman bang ginawa niyo sa asawa ko, ha? Wala ka na ba talagang hiya, Anli? Kuya, kung ano man ang sinasabi sa iyo ng nobya mo, labas na ako dyan. Pero ang pagbintangan na sinaktan namin siya, hindi yun makatarungan. Oo nga naman. Tingnan mo naman kaming dalawa ni Anli. Puno ng sugat sa katawan. Tapos ganyan lang sasabihin mo sa amin? Hindi ka ba nag-aalala sa aming dalawa? Bakit naman ako mag-aalala? Malaki na kayo. Bakit yung nobya mo, hindi? Huwag mo akong pinipilosopo, Anli. Wala na ang itay. Wala nang magtatang. At wala na ring sumusuporta sa'yo. Hindi man lang kita nakitang nalungkot sa pagkawala ng itay. Ayos ka din ano, kuya? Hindi ba ama mo yan? Natahimik naman kaagad sila nang awati ng albularyo. Anya nito ay hindi daw magandang mag-away-away sa harap ng bangkay. Baka hindi raw makatawid sa ibang mundo ang kanilang tatay. Ito lang ang masasabi ko. Ginawa ko lang ang lahat ng ito para sa Mana. At pagkatapos masabi ni Joel ang masakit na salitang yon, ay pumasok na ito sa kanyang kwarto. Naiwan doon si Dolores. Hindi ko alam kung anong klaseng babae ka. Pero isa lang ang masasabi ko. May ginawa ka talaga sa kuya ko. Sabi mo nga, masama yung mambintang. Wala ka namang sapat na ebidensya. Pumasok na rin sa loob ng kwarto si Dolores. Naiwan naman ang 3 sa salas para gamutin ang mga sugat na natamo nila sa kanilang pakikipag-away. Masasabi mo ring maswerte ang dalawa at dumating ang albularyo. Dahil kung hindi, ay tsak na napatay na sila ng aswang na kubot. Dahan-dahang binalot ng albularyo ang kanilang mga sugat. Nagmukha silang Egyptian mummy dahil halos lahat ng parte ng kanilang katawan ay may mga bandage. Sabay pa nito ang pag-inda ng sakit. Nagpasalamat naman si Anli sa albularyo. Inalok niya pa ito ng pera bilang kabayaran sa lahat ng naitulong nito. Pero ayaw niyang tanggapin ito. Kaya naisip ni Anli na hatiran na lamang ng mga prutas at gulay ang matanda pagkatapos ng libing ng kanilang ama. Konting tiis na lang talaga ay makakapagpahinga na si Anli. Kampante din ito dahil napatay na nila ang babaeng kubot na patuloy na gumagambala sa kanyang buhay. Mabilis ngang lumipas ang araw. At huling gabi na ng lamay, kaya naman maraming taong nakikiramay para masamahan si Tatay Joselito sa kanyang huling hantungan. Marami naman ang naawa sa kanilang kalagayan, pero parang walang pakialam ang magkasintahan, ni pag-aasikaso sa mga bisita ay hindi nila magawa. Mabilis na ding lumipas ang araw. Hindi nila namalayan na ihahatid na pala nila ito sa kanyang huling hantungan. Sa huling pagkakataon, masaya naman din si Anli dahil alam niyang nasa mabuting lagay na ang kanyang ama. Habang sa kabilang banda ay inip na inip ang magkasintahan at gusto nilang mailibing ang ama.
para agad na maasikaso ang kanilang makukuhang pera. At pagka-uwi ng bahay, bagsak ang katawan ni Anli pati na rin si Anton na hindi niya iniwan sa lahat ng laban sa buhay. Paano ba yan, kapatid? Hanggang ngayon gabi ka na lang. Bukas na bukas din ay mag-impake na kayo. Tapos na ang kontrata. Alam ko yung kuya. Sa totoo lang, gusto ko rin magpasalamat sa iyo dahil hinayaan mo kong makasamang Itay sa huling antungan niya. Kung gusto mo talaga magpasalamat, aba, ibigay mo na sa akin ang kalahati ng minana mo sa Itay. Dapat maging masaya ka na sa kung anong nakuha mo, hindi ba? Kung tutusin, sobra-sobra na nga yan. Bahala ka dyan kuya, pero hindi ko ibibigay ito sa iyo. Aalagaan ko ang lahat ng pinamana sa akin. Ito na lang ang natitirang alaala na meron ako sa kanya. Ang dami mong sinabi. Bakit hindi mo kunin tong bahay? Kapalit ng kalahati ng namana mo. Ano kuya? Naririnig mo ba ngayon ang sarili mo? Nagmumukha ka ng pera niyan. Hindi ka man lang marunong makontento. Dapat nga magpasalamat ka kasi binigyan pa tayo ni tatay. Anong pasalamat? Ikaw, magpasalamat, oo. Pero ako yung anak. Kaya mas malaki ang parte ko sa kayamanan niya. Kahit ano pang gawin mo sa akin kuya, wala na tayong magagawa. Patay na si Itay. Pagpahingayin na natin siya sa langit. Alam naman nating pareho na may magagawa ka pa. Pero ayaw mong gawin. Bakit hindi mo na lang kasi aminin na mukha ka rin pera? Aba kuya, hindi ko hinangad yan. Si Itay mismo ang kusang nagbigay. Saka masaya na akong namatay siya sa katandaan. Ang tigas pa rin talaga ng mukha mo, ha? Tingnan natin kung hanggang saan ka ba talaga. Linisin mo na itong bahay at gagala kami ng nobya ko. Dapat malinis na pag-uwi namin. Hindi pa man makasagot si Ali para pumayag ay kaagad na siyang tinalikuran ng kanyang kapatid at agad na nagtungo sa kwarto. At nagpalit ng pamporma niyang damit. Aalis pala sila kasama ang kanyang nobya ay hindi na nito pinansin si Ali at nag-focus na lamang para maging maayos ang kanilang bahay. Bago siya umalis ay tinulungan siya ni Anton. Bandang 8:00 na ng gabi, natapos na sa paglilinis sina Ali at Anton. Dumating naman ang kanyang kuya na lasing at pagewang-gewang kung maglakad. Hindi pa man ito tuluyang nakapapasok ay agad na itong sumuka. Ay naku naman, kalilinis ko pa nga lang may kalat na naman. Hayaan mo na, Anli. Ang mahalaga, nakauwi na ng ligtas ang kuya mo. Tama ka rin. Siya nga pala, asan palang nobya niyan? Bakit hinayaan lang siyang umuwi ng mag-isa? Ganyan talaga yan, Anton. Nasanay na ako eh. Mukhang pera lang naman yun. Pera lang ang habol sa kanya ng nobya niya. Huwag na nga tayong mag-usisa. Hayaan na lang natin sila. Asikasuhin mo lang ang kuya mo. At ako nang bahala sa mga sukang nagkalat. Nakapagsara naman sila ng pinto. Naglalaban na lamang ng pamuna si Anton, yung ginamit niyang pamuna sa sahig, nang makita niya ang isang figura. Nanlilisik ang mga mata. Kaya naman, dahan-dahan niyang inabot ang itak na nasa ilalim din ng lababo. Handa na siya para sa magiging pag-atake sa kanya ng aswang. At ilang minuto nga ang makalipas nang lumapit sa kanyang babae at iginalaw nitong kanyang buhok para maatake si Anton kahit na nasa loob pa siya ng bahay. Ito lagi ang kanilang pinagtataka dahil alam na alam ng aswang ang mga gagawin kahit pasalak ng pinto. Maliban na lang kung nakatira siya sa bahay. Pero imposible naman na mangyari yun. Napatakbo kaagad sa sala si Anton nang makita niya ang buhok ng babae na pumapasok na sa isang maliit na butas. Sinubukang hatakin ang kanyang paa, kaya dali-dali itong pumunta kay Anli na kasalukuyang inaasikaso ang kanyang kuya sa kanyang kwarto. Sinilip niya naman sa labas dahil sa malakas na kalabog na nanggagaling sa pinto. Kita niya kung papaano kalikuti ng buhok ng babae ang lock ng pinto na animoy alam na alam nito.
Dali-dali niyang tinungo ang lugar kung saan naroroon si Anli at ipinaalam ang nangyari. Parang bumalik lang ang nangyari kay Anli nang sila ang matira sa loob ng bahay noon ng kanyang ama. Nilakasan niya ang kanyang loob at kaagad na hinanap sa ilalim ng higaan ang mga pananggang matagal na nilang inihanda kung sakasakaling atakihin sila ng babaeng kubot. At ngayong gabi sila magtutuos kung sino nga bang mapalad na mabubuhay. Tapang-tapangan naman si Anli. Hindi niya talaga ipinapakita na natatakot na rin siya. At sa muling pagsilip nila sa pinto ay bukas na ang pintuan at ginagamit na ng babaeng kubot ang kanyang buhok para buksan din ang pintuan nila kung saan sila naroroon. Bigla namang binuksan ni Anli ang pintuan at agad na itinutok sa babaeng kubot. Nabalot na lamang siya ng galit at puot at hindi na siya natatakot. Kahit aswang pa ang kanyang kaharap. Palipat-lipat ng posisyon ang pag-atake ni Anli. Dahilan para hindi malaman ng aswang kung saan siya aatake. Hahanap na lamang siya ng magandang pwesto para masugatan niya ang aswang. At dumating na nga ang oras na yon. Kaya agad na kinuha ni Anli ang tsansang ito at isang malaking sugat ang natamo ng aswang sa kanyang kanang kamay na halos maputol na ito. Galit na galit sa kanyang aswang. Naging desperado na ito para mapatay si Anli. Pero iniilag-ilagan na lamang ito ng dalaga hanggang sa mapadikit na siya sa dingding at wala na siyang gagalawan pa. Iniangat ng aswang ang buhok nito. Hudyat ng paghahanda para saksakin si Anli. Pero naunahan ng aswang. Isang saksak sa kanyang puso ang kanyang natamo. At sa paglingon niya kung sino ito ay si Joel pala. Kinuha niyang muli ang kanyang itak at muling ibinaon sa kanyang puso. Bumulugta na lamang ang tuluyan sa sahig ang aswang at bumulwak ang malakas na agos ng dugo. Hindi nito maintindihan ang lumalabas na likido na nagmumula sa babae dahil kakaiba talaga ito. At ilang minuto pang makalipas, nagbalik anyo ito bilang isang orihinal na anyong tao, si Dolores. Nabitawan ni Joel ang kanyang tangang-tangang itak at hindi ito makapaniwala. Ang pinakamamahal niyang nobya, ang babaeng kubot na patuloy na gumagambala sa kanilang buhay. At sa kauna-unahang pagkakataon, umiyak sa harapan ang kanyang kuya Joel at buong akala kasi ng lalaki ay mahal na mahal siya ni Dolores. Pero mukhang totoo ang dating sabi sa kanya ng kanyang ama at kapatid. Ginagamit lang siya nito para sunod sa luho, para mabuhay ang buong angkan na aswang. Labis-labis ang pagsisisi ni Joel. Kuya, tahan na. Anli, pasensya ka na talaga. Nagsisisi na ako sa lahat ng mga hindi magagandang nagawa ko sa'yo. Ano ka ba, kuya? Kalimutan mo na ang pangyayaring yun. Ngayon ko lang napagtanto na naging masama pala ako sa buong buhay mo. Pasensya na talaga. At sa'yo ko ibinulto ng galit ko. Wala kang dapat ihingi ng tawad, kuya. Natural lang yan. Saka magkapatid naman tayo, hindi ba? Tama nga ang naging desisyon ni Itay. Na naging masyadong gahaman lang talaga ako sa mana at sa paghahabol ng pansamantalang kaligayahan. Panigurado ako, kuya. Magiging masaya na si Itay sa'yo. Ang lahat ng aswang na sinubukan silang patayin ay kaibigan pala ng babaeng mandurugo na naunang napatay ni Anton. Kaya naghihiganti ito kay Anli na siyang mahal na mahal ni Anton. Buti na lang at naging maayos ang daloy ng lahat. At simula ng araw na yon ay nagsama na ang dalawang magkapatid sa loob ng bahay. Anya pa ni Joel ay magiging malungkot daw ito kapag siya na lamang ang titira. Kaya naman, pumayag na rin si Anli. Sabay-sabay nilang pinalago ang ari-ariang ibinigay sa kanila ng kanilang ama. At sa pagkakataong ito ay wala nang inggitang nagaganap. Naging kontento na rin si Joel sa mga narating niya sa buhay at hindi na naghahangad ng sobra-sobra pa.
Sadyang mahiwaga talagang buhay ng tao. Naging daan si Anton sa dalawa niyang mahal sa buhay. Nailigtas niya ang kanyang kaibigan sa kapahamakan, pati na rin si Anli na naging biktima lang ng paghihiganti. Hihiganti. 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 Hihiganti.